Isang Olympic snowboarder na may kakaibang trabaho, isang Honduran gang leader na namumuno sa takot at isang crypto queen na misteryosong nawala. Ano ang gong nilang lahat bukod sa talento sa paglabag sa batas? Pareho silang hinahabol ng feds at hindi lang sila ang may ganitong sitwasyon. Sa episode na ito ng The Infographics Show, ilalantad namin ang top 10 pinakahinahanap ng FBI na pugante. Numero 10. Nasa listahan pa rin si Cindy Rodriguez Singh kahit nahuli siya noong Agosto 2025 at okay lang naman iyon. Pinaghihinalaan si Singh sa pagpatay sa anak niyang si Noel at haharap sa paglilitis sa Texas kung saan naganap ang krimen. Huling nakita si Noel noong Oktubre 2022 matapos ipanganak ang kambal niyang kapatid na babae. Iniulat noon na siya ay may sakit at kulang sa nutrisyon. Noong Marso 2023, dumating ang mga pulis para sa welfare check matapos mag-alala ang Texas Child Services. Nang tanungin si Cindy Rodriguez Singh tungkol sa anak niyang si Noel, nagsinungaling siya at sinabing nasa tunay na ama nito sa Mexico mula Nobyembre 2022. 2 araw pagkatapos, lumipad siya papuntang India kasama ang asawa at 6 na anak maliban kay Noel. Iniulat na nag-apply ng pasaporte si Rodriguez Singh para sa lahat ng anak niya, maliban kay Noel noong Nobyembre 2022. Hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Noel at ipinapalagay na ng mga autoridad na siya ay patay na. Bagamat hindi pa inilalabas sa publiko ang mga detalye ng pag-aresto, ayon sa mga ulat, nahuli siya sa India. Haharap siya sa paglilitis sa Terrence County District Court sa Texas, kung saan kinasuhan siya noong Oktubre 2023 ng capital murder ng bata. Ang susunod sa most wanted list ay una sa 4 na drug lord, bilang siyam. Si Giovanni Vicente Mosquera Serrano, kilala bilang El Viejo o ang matandang lalaki, ay kriminal na handang isapanganib ang sariling bansa na masakop ng pinakamakapangyarihang militar, ang Estados Unidos. Iyon ay, kung mapapatunayan na totoo ang mga paratang laban sa kanya, may 3 milyong pabuya para sa kanyang ulo. Ipinapakita agad kung gaano siya gustong hulihin ng Federal Bureau of Investigation. Pinaniniwalaang si Mosquera Serrano ay isang mataas na lider ng Tren de Arua, isang marahas na gang mula Venezuela na idineklarang banyagang teroristang grupo ni Pangulong Donald Trump noong Pebrero 2025. Ang Tren de Arua ang may pananagutan sa malaking presensya ng militar ng United States sa baybayin ng Venezuela na humahabol sa mga bangkang hinihinalang may droga. Kinasuhan si Mosquera Serrano ng pakikipagsabwatan sa pagbibigay ng suporta sa banyagang teroristang grupo at sa distribusyon ng kokaina sa United States. Ayon sa FBI at United States State Department, nagpapadala rin ang Tren de Arua ng mga miyembro sa United States para magpalaganap ng droga, armas, human trafficking at marahas na krimen. Nakikipagpartner ang Tren de Arua sa National Liberation Army para magpatakbo ng sex trafficking network sa mga baryo malapit sa hangganan ng Colombia. Inaabuso nila ang mahihinang migrante, pinipilit sa di mabayarang utang at ginagamit sa drug at human trafficking, pagdukot at pagpatay. Si Mosquera Serrano umano ang pinuno ng drug trafficking at pagpatay sa Venezuela, Colombia, Chile, Peru, Central America at United States. Ayon sa investigador, posibleng nagtatago siya sa Venezuela o Colombia. Baka may makakita sa kanya, kunin ang gantimpala o maubos na ang swerte niya sa ibang paraan. Sa huli, aabutan din siya ng FBI. Sunod, isang atleta pinalitan ang yelo ng yelo rin. Numero 8, ang hari ng niyebe, Ryan James Wedding, ay laging hilig sa powder. Nagsimula sa skiing powder, tapos naging yung binebenta mo na. Bilang teenager, naging prodigy siya sa snowboarding, nanalo agad sa unang kompetisyon at napasama sa Canadian National Ski Team sa edad na 15. Nanalo siya ng bronze at silver sa Junior World Championships at kinatawan ang Team Canada sa 2000 at 2 Winter Olympics sa Salt Lake City, kung saan nagtapos siya sa ika-24 na pwesto. Hindi sapat ang saya ng snowboarding, kaya naghahanap siya ng ibang thrill. Pagkahinto niya sa kolehiyo, nag-speculate siya sa real estate. Pinunduhan ito ng ilegal na operasyon ng marijuana na may mahigit 6,800 halaman sa bodega. Noong 2006, sinalakay ng Canadian Mounties ang bukirin at natagpuan ang shotgun, bala at cannabis na nagkakahalaga ng 10 milyon. Walang bakas ng kasal kaya hindi pa rin makapagsampa ng kaso ang mga investigador. Sa kabila ng muntikang pagkahuli, lalong lumakas ang operasyon ni Wedding. Nakipagsabwatan siya sa mga Iranian at Russian para magpuslit ng cocaine noong 2010. Nahuli siya at napatunayang nagkasala sa tangkang pagbili ng cocaine
mula sa undercover na United States ahente at hinatulan ng 4 na taong kulong. Imbes na magnilay sa pagkakamali, ginamit ni Wedding ang oras sa kulungan sa pagpaplano ng susunod na hakbang at paghahanap ng koneksyon. Pagkalaya niya, tumakas siya sa Mexico at tumaas ang posisyon sa Sinaloa Cartel, pinakamalaking sindikato ng droga doon. Doon, nakilala siya bilang El Jefe Giant at publikong kaaway. Si Wedding ay nahaharap sa maraming kasong kriminal tulad ng drug trafficking, pamumuno ng kriminal na grupo, tangkang pagpatay, at pag-aayos ng 3 aktwal na pagpatay. Inaakusahan siyang pumatay kina Jagtar Sidu, 57, asawang si Harpajan, 55, at Mohamed Safar, 30. Pinagbabaril ang mag-asawang Sidu noong Nobyembre 2000 at 23 di umano'y ganti sa nakaw na kargamento ng droga kahit sinasabing wala silang kinalaman. Si Zafar ay pinatay noong Mayo 2000 at 24 umano dahil sa utang sa droga. Pinaniniwalaan ng mga investigador na sina Wedding at Andrew Clark ang nag-utos ng 3 pagpatay. Patuloy ang pagbabantay ng FBI sa kaso. Nag-alok sila ng 10 milyong pabuya para sa ulo ni Snow King na tumatakas. Isinama si Wedding sa 10 most wanted ng FBI noong Marso 2000 at 25 isang buwan matapos mapasama ang number 7 sa listahan. Numero 7. Si Fausto Isidro Mesa Flores o El Chapo Isidro, 43 ay isang Meksikanong drug lord at gangster. Pinamumunuan niya ang Fier Los Mazalecos, ang enforcement arm ng Beltran Leyva Cartel. Bago makulong sa United States si Alfredo Beltran Leyva, naging kanang kamay niya si Mesa Flores. Buong buhay ni Mesa Flores ay ginugol sa kriminal na mundo ng Mexico. Bata pa lang siya, nagtatrabaho na siya sa Juarez Cartel sa ilalim ni Amaro Carrillo Fuentes. Pagkamatay ni Fuentes noong 1977 dahil sa komplikasyon ng plastic surgery, sina Mesa Flores at iba pa ay lumipat sa Beltran Leyva Cartel. Napatunayan ni Mesa Flores ang sarili bilang kilalang hitman na matapang, tuso at matindi ang loob. Noong Hulyo 1, 2010, nagkaroon ng matinding bakbakan sa Tubatama sa pagitan ng mga tauhan ni Mesa Flores ng Beltran Leyva at Sinaloa Cartel ni Ryan Wedding. Humigit kumulang 30 katao ang napatay sa sagupaan, ngunit malayo ito sa nag-iisang karumaldumal na krimen. Ang grupo niyang Los Mazatlecos ay matagal nang nagpuslit ng meth, heroin, marijuana at cocaine mula early 2000s. Mula 2010 at 10 si Mesa Flores ay naging isa sa pinakamalaking karibal ng Sinaloa Cartel na nagpasimula ng malulupit na kidnapping at pagpatay sa Sinaloa. Pangunahing dahilan kung bakit hinahanap ng FBI si Mesa Flores ay dahil sa umano'y pagiging leader niya ng Mesa Flores Transnational Criminal Organization o Transnational Criminal Organization. Sabi ng FBI, ang grupo ang may sala sa pagpupuslit ng maraming droga tulad ng fentanyl sa Estados Unidos. Noong 2013, kinumpiska ng United States Treasury Office of Foreign Assets Control ang kanyang mga ari-arian, pati ng 7 kamag-anak at 3 kaugnay na kumpanya sa ilalim ng Kingpin Act. Noong taon ding iyon, huling nakita si Mesa Flores sa Nueva Leon, Mexico. Hanggang ngayon, kabilang pa rin siya sa top 10 most wanted ng FBI na may 5M na pabuya sa ulo niya. Iyan din ang parehong halaga ng pabuya sa pang-6 sa FBI listahan. Si Wilber Villegas Palomino, kilala bilang El Puerco o ang baboy, ay hinahanap dahil sa umano'y papel sa narcoterrorism at malakihang bentahan ng droga sa Colombia. Itinuturing na malaking banta sa mga komunidad sa Amerika ang 44 anyos na ito. Dahil sa kanyang cocaine empire at koneksyon sa terorismo, sangkot din siya sa kidnapping, money laundering, illegal na armas, at asasinasyon. Walang nakakagulat dito. Si El Puerco ay mataas na komandante ng National Liberation Army ng Colombia, Ejército de Liberación Nacional, isa sa pinakamapanganib na narco-terrorist na grupo. Hinahanap siya dahil umano sa pagpupuslit ng cocaine papuntang United States, lalo na sa Houston, Texas. Noong Pebrero 12, 2020, kinasuhan siya ng Southern District ng Texas ng narco-terrorism, sabwatan at international na distribusyon ng cocaine. Inaprubahan ng Korte Suprema ng Colombia ang kanyang extradition noong Pebrero 2023. Pero sa kanilang bansa, si El Puerco ay may 3 warrant of arrest dahil sa pagpatay ng mga lider ng karapatang pantao mula 2017 hanggang 2019 at mga kasong rebelyon. Mula 2011 hanggang 2016 ang Ejército de Liberación Nacional at si El Puerco ay naiuugnay sa 81 na pag-atake laban sa isang pipeline ng krudong langis mula 2011 hanggang 2016.
Malaya pa rin si El Puerco at may patong na 5 milyong piso sa ulo para sa impormasyong magdudulot sa kanyang pagkakaaresto o pagkakakulong. Sunod sa listahan ay isang lalaking hinahanap hindi dahil sa narkoterorismo o droga, kundi sa malamig dugong pagpatay. Numero 5 si Omar Alexander Cardenas. 30 ay isa sa 3 Amerikanong nasa most wanted list at pangalawang pinakabata sa listahan. May pabuya na 250,000 para sa kanyang pagkakahuli. Noong Agosto 15, 2019 naglabas si Cardenas ng semi-automatic na baril sa labas ng isang barbershop sa Silmar, Los Angeles. Nagpaputok siya ng 9 beses kay Jabali Dumas. 46 mula 30 talampakan, tinamaan si Dumas ng isang bala sa ulo. Hindi pa alam ang motibo sa pamamaril at kung magkakilala ang dalawang lalaki. Malaki ang posibilidad na gang-related ang pagpatay. Sanitation worker si Dumas sa isang lokal na kumpanya ng basura. Ayon sa mga kamag-anak, may madilim siyang nakaraan. Dati siyang miyembro ng karibal ng Pierce Street Gang sa San Fernando Valley at pinaniniwalaan ng investigador na iyon ang posibleng dahilan ng pamamaril. Pinaniniwalaang si Cardenas ay miyembro rin ng Pierce Street na may koneksyon sa isa pang gang na kilala bilang Pacoima Van Ice Boys. Kinasuhan si Cardenas ng pagpatay at nilabas ang warrant of arrest noong Abril 2020. Nalaman ng Los Angeles Police Department na tumakas na si Cardenas sa lugar, kaya naglabas ng federal na warrant of arrest noong Setyembre 2021. Pagkatapos ng 10 buwan si Dollar ay napabilang sa 10 most wanted ng FBI. May ilang ulat na nagsasabing tumakas si Cardenas papuntang Mexico, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring nagtatago pa rin siya sa Southern California, kung saan pinaniniwalaang may pamilya at mga kaibigan siya. Malayo ang pinagmulan niya bilang gang member sa Los Angeles sa pagiging PhD holder na si Femme Vital. Pang-4 sa listahan si Ruha Plaminova Ignatova, 45 na tagapagtatag ng mapanlinlang na cryptocurrency scheme na OneCoin, tinaguri ang isa sa pinakamalalaking scam sa kasaysayan. Pero iyon lang ang naging korona ng kanyang imperyo ng krimen, hindi doon nagsimula ang lahat. Si Ignatova ay ipinanganak sa Bulgaria at lumipat sa Germany, kasama ang pamilya noong 1970. Magaling siya sa paaralan. Lumaktaw ng baitang at nagkaroon ng scholarship sa Universidad ng Constance sa edad na 18. Nagtapos siya ng Filosofiya PhD sa pribadong internasyonal na batas at kumuha rin ng Masters sa European Law sa Oxford. Kahit matalino siya sa akademya, natukso pa rin siya ng alok na pera at kapangyarihan. Noong 2012, nahatulan si Ignatova ng pandaraya sa Germany dahil sa kahina-hinalang pagkabangkarote ng kumpanya ng kanyang amang si Plamen. Nakakakuha siya ng 14 buwang sentensya na may probation, pero makalipas lang ang 1 taon, bumalik na siya sa negosyo at sumali sa isa pang scam, ang multi-level marketing at Ponzi hybrid na tinatawag na Bitcoin. Malamang doon niya nakuha ang ideya para sa OneCoin na inilunsad noong 2014. Ayon sa kanya, ang OneCoin ay mas simple at ligtas na alternatibo sa Bitcoin. Magdeposito lang ng pera ang mamumuhunan sa bank account at makakatanggap sila ng OneCoin. Hindi totoong cryptocurrency ito at kasinungalingan lang ang sinasabi niyang patuloy na pagtaas ng halaga ng coin. Mabilis kumalat ang scam at marami itong nahikayat na mamumuhunan sa buong mundo. Pagbagsak ng pyramid scheme, milyon-milyon ang nawalang pera ng mayayamang mamumuhunan. Sa mga mahihirap na lugar tulad ng Kanayunan sa Uganda, may mga nawalan ng lahat, pati tirahan nang bumagsak ang OneCoin. Magsasalita si Ignatova sa malaking pagtitipon ng mamumuhunan sa Lisbon, Oktubre 2017. Pero nang malaman niyang paparating ang mga investigador, sumakay siya ng Ryanair mula Sofia papuntang Athens at naglaho. Hindi na siya muling nakita mula noon. Ayon sa ulat, posibleng pinaslang si Ignatova noong 2018 sa utos ng isang lider ng sindikato sa Bulgaria na tumulong magtago sa kanya. Ayon sa mga ulat na iyon, pinatay siya sa isang yate sa Ionian Sea. Tinadtad ang kanyang katawan at itinapon sa dagat. Motibo raw ay pagtakip ng lalaki sa kaugnayan niya sa OneCoin scam. Noong Marso 2019, kinasuhan ng United States si Ignatova ng wire fraud, securities fraud at money laundering at idinagdag ng FBI si Ignatova sa listahan ng mga pinakahinahanap na pugante noong Hunyo 2022. Noong 2019, inamin ng kapatid niyang si Constantine ang pandaraya at money laundering. Samantala, ang paunang gantimpala para sa kanyang pagkakahuli na 250,000 ay itinaas na sa 5 milyon, habang ang Crypto Queen ay naglaho dala ang bilyon-bilyong halaga. Pangatlo sa listahan, nag-iwan ng mas madilim na bakas. Pangatlo,
Si Alejandro Rosales Castillo ang huling United States citizen sa listahang ito at sa edad na 26 siya rin ang pinakabata. Ang mga krimeng hinahanap siya ay ginawa niya noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Inaakusahan siya ng pagpatay kay Truque Juan Sandy Laili sa Charlotte, North Carolina noong Agosto ng 2016. Ayon sa ulat, nag-date daw ang dalawa ng maikling panahon at sa isang pagkakataon, nagpadala si Lee ng pera kay Castillo na hindi niya kailanman ibinalik. Noong Agosto 2016 nag-text si Castillo kay Lee para bayaran ang utang niya at pumayag si Lee. Ngunit nauwi ito sa trahedya. Nagkita sila sa Quick Trip gas station kung saan inihatid si Castillo ng nobya niyang si Amia Feister, 19, at dito nagsimula ang gulo. Ayon sa investigador, pinilit ni Castillo si Lee na i-withdraw lahat ng pera sa account, posibleng tinutukan ng baril. Ayon sa kanyang tiyuhin, ipinakita ng mga record ng bangko na nag-withdraw siya ng 1,000 mula sa isang automated teller machine na nag-iwan ng walang laman sa account. Pagkatapos, dinala raw ni Castillo si Lee sa masukal na lugar, binaril sa ulo at iniwan sa bangin. Tumakas sila ni Feister gamit ang itim na Toyota Corolla ni Lee. Nagbiyahe ang dalawa mula North Carolina papuntang Phoenix, Arizona at iniwan ang kotse ni Lee sa bus stop na natagpuan ng pulisya na inabandona. Mula roon, nagpunta sila sa timog at tumawid papuntang Mexico. Iniulat na nawawala si Lee at nahanap ang kanyang bangkay noong Agosto 17. Noong Nobyembre 2, kinasuhan si Castillo ng first-degree murder at makalipas ang 3 buwan, kinasuhan din siya ng unlawful flight to avoid prosecution. Noong panahong iyon, sumuko na si Feister sa mga autoridad sa Mexico. Kalaunan, na-extradite siya sa United States. Inaresto at kinasuhan bilang accessory matapos ang felony murder at pagnanakaw ng sasakyan. Pinaniniwalaang nasa Mexico pa rin si Castillo, ngunit hindi na siya nakita mula noon. May gantimpalang 250,000 para sa impormasyon sa kanyang pagkakahuli. Habang tumakas si Castillo papuntang Mexico, ang pangalawa sa listahan ay umalis malapit sa kanyang bahay. Si Bhadresh Kumar Chitanbhai Patel, 35 isang Indian, ay pinaghahanap sa pagpatay sa asawang si Palak Patel noong Abril 2015. Nahaharap siya sa mga kasong murder, first at second degree, pananakit, paggamit ng mapanganib na sandata at ilegal na pagtakas sa paglilitis. Tulad ng ipinapakita ng mga kasong iyon, malupit talaga ang krimeng ito. Nagpakasal sila noong Nobyembre 2013 at bumisita sa United States sa mga kamag-anak noong Setyembre 2014. 6 na buwan matapos, night shift na nagtatrabaho ang mag-asawa sa Dunkin' Donuts, Hanover, Maryland. Makikitang magkasamang naglakad sa kusina sina Bhadresh Kumar at Palak alas 9:30 ng gabi bago sila nawala sa paningin sa likod ng ilang racks. Ilang sandali lang, muling lumitaw si Bhadresh Kumar na wala na ang kanyang asawa, pinatay ang oven at umalis sa tindahan. Nag-alala ang mga customer nang walang tao sa counter, kaya tinawag nila ang pulis para tingnan ang sitwasyon. Sa loob, nakita ng pulis ang bangkay ni Palak na brutal na binugbog at paulit-ulit na sinaksak ng malaking kutsilyo. Sinuri ng pulis ang closed-circuit television at nalaman nilang si Bhadresh Kumar ang pumatay at nakaalis na. Lumipas na ang higit 1 oras, kaya may sapat na oras siyang makatakas. Naglakad siya pauwi sa kanyang apartment, kinuha ang ilang personal na gamit at pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa isang hotel malapit sa Newark Liberty International Airport. Sabi ng driver, kalmado siya buong biyahe. Huli siyang nakita noong Abril 13 alas 10 ng umaga. Sa Newark Penn Station, New Jersey siya huling nakita. Sa investigasyon, ibinunyag ng pamilya ni Palak ang huling tawag niya bago siya pinatay. Nais na niyang umuwi sa India. Ayon sa pulisya, narinig ni Bhadresh Kumar ang tawag, nagtalo sila at pinatay niya dahil sa desisyon nitong umalis. Hinala ng autoridad, baka tumakas siya sa ibang bansa o nagtatago sa kamag-anak. Paso na ang United States visa niya noong naganap ang pagpatay, kaya halos imposible na siyang legal na makaalis. Akala nila nasa Estados Unidos pa rin siya, posibleng sa New Jersey, Kentucky, Georgia o Illinois na may connection siya. May gantimpala na hanggang 250,000 para sa impormasyon na magtuturo sa kanyang kinaroroonan. Mula sa asawang nagtatago hanggang sa pinunong militar na may sariling hukbo, kakaiba talaga ang numero 1 sa listahan. Si Yulan Arnay Arjaga Cabias ay namumukod tangi sa mga pinuno ng gang, narco-terrorist at drug smuggler sa listahang ito dahil sa kanyang matinding kawalang takot sa batas. Si Arjaga Cabias, kilala bilang Porky, ay isa sa mga pangunahing pinuno ng Mara Salvatrucha, 13 kartel sa Honduras na namumuno sa malalaking padala ng cocaine mula Central America papuntang Estados Unidos.
Inaakusahan siyang nagbibigay ng armas at Mara Salvatrucha, 13 na mamamatay tao bilang kapalit ng proteksyon sa ibang grupo ng naglalakala ng droga. Nagtatago na ang drug lord sa Honduras mula nang makatakas siya sa kulungan matapos ang marahas na pag-atake sa korte sa El Progreso. Noong 2015, siya ay naaresto at nahatulan sa money laundering at pakikipagsabwatan sa krimen. Noong Pebrero 2020 habang nasa korte siya, sinugod ng mahigit 12 armadong lalaking nakapulis ang gusali at pinalaya siya na nagresulta sa pagkamatay ng 5 security officer. Sa United States, si Archaga Carias ay hinahanap dahil sa racketeering, droga, trafficking at mga paglabag sa batas tungkol sa baril. At hindi lang FBI. Nag-alok ang United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement ng 5 milyong gantimpala para sa kanyang pagkakahuli. Samantala, pinarusahan siya ng Office of Foreign Assets Control ng Treasury, pina-freeze ang ari-arian niya at nagbabala sa mga makikipagnegosyo sa kanya sa United States na maaaring makasuhan. Si Archaga Carias ang nasa pinakaitaas ng listahan ng mga pinakahinahanap dahil umano siya ang malaking boss, ang taong nagpapatakbo ng Mara Salvatrucha, 13 sa buong Honduras. Pinaniniwalaang siya ang nagsusupply ng baril, droga at pera sa Mara Salvatrucha, 13 sa United States. At siya rin ang nag-utos ng pagpatay sa ilang miyembro ng karibal na gang. Naniniwala ang autoridad na nasa Honduras pa rin siya dahil mukhang wala siyang kinatatakutang batas doon. Iyan ang mga kriminal na gustong ipaalam ng FBI. May mga sobrang delikado na hindi mapakali ang bureau sa gabi dahil sa kanila. Tingnan ang mga pinaka-wanted na kriminal na kinatatakutan ng FBI o i-click ang video na ito.